President Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang paglalabas ng 21.47 billion pesos para tugunan ang epekto ng fuel price hike. Vice President Sara Duterte formal nang inimbitahan sa impeachment hearing ng Kamara. Maingat na pagbabudget panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa gitna ng global economic uncertainty. Piston at iba pang grupo nakatakdang magmarcha patungong Mendiola ngayong araw. LRT Line 2 naglabas ng discounted fare matrix na ipatutupad sa March 23. Bhutan Prime Minister Tshering Tobgay nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na stable ang supply ng kuryente sa bansa sa kabila ng tumataas na global oil prices. Iba't ibang paraan niya ang ginagawa ng pamahalaan upang makatipid sa enerhiya, gaya ng pagbibigay ng direktiba sa lahat ng government institutions na bawasan sa 10% ang konsumo nila sa enerhiya. Sinabi rin ng Pangulo na muling mag-aangkat ng coal sa bansa upang masustine ang operasyon sa mga power plant. We were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. And so far, we are all right. Okay naman ang natin. Ang supply natin as for raw material for power plants, we have a sufficient supply. Nagtungo ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang food processing company sa Calamba City, Laguna. Layo ng kanyang pagbisita na matiyak na matatag ang supply ng presyo ng pagkain. Nangako naman umano ang food processing company na hindi magtataas sa presyo ng kanilang mga produkto sa gitna ito ng sobrang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi lamang ang Century kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin, at bukod pa ron ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices, no, hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila, kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat. Umapela ang Department of Social Welfare and Development sa mga tsuper na huwag dumagsa sa isasagawang payout sa susunod na linggo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, upang maging maayos ang schedule ng pamimigay ng ayuda, nagtakda na sila ng araw ng pamamahagi ng cash assistance. Sa Lunes, March 23, ang mga motorcycle taxi. Martes naman ang schedule ng Transport Network Vehicle Services. Habang sa Miyerkules, ang mga jeepney. Ilalaan naman ang Huwebes at Biyernes para sa delivery service drivers. Tiniyak rin ni Secretary Gatchalian na tatapusin nila ang pamimigay ng 5,000 cash aid hanggang lahat ng nasa listahan ay makatanggap.
Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Budget Department na maglabas ng 21.47 billion pesos mula sa pondo ng gobyerno. Ang nasabing halaga ay gagamitin upang tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo o ng mga produktong petrolyo. Ang detalye hatid ni Nel Maribohok live. Nel, anong mga partikular na programa ang paglalaanan ng pondo? Yes, Aga, ang paglalabas ng pondo ay para mapanatiling napapatupad ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Kasama sa paglalaanan ng 21.47 billion pesos ang protektahan ng trabaho at matulungan ng mamamayan mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 2.49 billion pesos nito ay inilaan sa fuel subsidy program ng Department of Transportation. Ito ay gagamitin para sa direktang tulong sa mga tsuper at operator sa fuel price hike. 18.65 billion pesos naman ang inilabas sa Department of Public Works and Highways para mapanatili ang pagpapatupad ng infrastructure projects sa buong bansa. Ayon sa Budget Department, sa pamamagitan nito matitiyak ang trabaho, ligtas na mga kalsada at hindi maaantala ang economic activity. Dagdag na 324.36 million pesos naman ang binigay rin sa DPWH na pambayad sa mga obligasyon sa foreign assisted projects. Tiniyak ng DBM sa publiko na ang paglalabas ng pondo ay ayon sa strict budgeting, accounting at auditing safeguards. Nagbigay na kasiguraduhan ang pamahalaan na maibibigay ang mga tulong na ito sa mga tamang benepisyaryo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naghain ng resolusyon ang isang senador para sa mas maingat na paggastos ng pamahalaan. Ang naturang hakbang ay bunsod pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. May detalye si Jed Neresina, live. Jed, ano ang nakapaloob sa resolusyong ito? Ella, sa ilalim ng proposed Senate Resolution number 349, iginiit ng chairperson ng Senate Committee on Finance na kinakailangang maging maingat ang fiscal management sa pagpapatupad ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposed Senate Resolution number 349 para pag-aralan kung paano gagastusin ang pondo sa ilalim ng Republic Act 12314 o ang 2026 General Appropriations Act. Ito ay matapos lumabas ang ulat mula sa Department of Energy na posibleng umabot sa 115 pesos kada litro ang presyo ng diesel dahil sa gulo sa Middle East kung saan nag-aangkat ng 78% ng krudo sa bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinaalala ng senador ang Memorandum Circular number 114 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aatas sa mga opisina ng gobyerno na magpatupad ng temporary 4-day work week arrangement at bawasan ng 10% hanggang 20% ang konsumo sa kuryente at gasolina. Bagamat lumabas sa huling audit ng DOE na nasa 196 na ahensya o halos 90% na ng mga tanggapan ang sumunod sa mga tipid tips ng palasyo. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na hindi ito sapat. Kailangan aniya ng mas malalim na pagsusuri sa budgeting upang maprotektahan ang kita ng gobyerno at ang buwis ng bawat Pilipino laban sa epekto ng krisis sa labas ng bansa. Ella, kaugnay nito bilang si Senator Sherwin Gatchalian din yung itinalagang chairperson ng ad hoc committee na binuo ng Senado. Nabanggit niya na sa lalong madaling panahon o sa susunod na linggo ay magko-convince sila o magpupulong para mapag-usapan yung mga hakbang o planong maaaring gawin ng pamahalaan para matugunan yung krisis na dala noong nagpapatuloy na gulo sa Middle East. At bukod dito, nauna na rin nabanggit sa mga pagdinig sa Senado na inaasahan na 135 billion pesos yung maaaring mawala sa pondo ng pamahalaan kapag sinuspinde o napatupad na nga yung pagbabawas dito sa excise tax na ipinapataw sa langis. Yan muna update. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.
Iginiit ng isang abogado ng complainants sa reklamong impeachment na nahihirapan umanong pabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon sa impeachment complaints. Ito ay matapos manindigan ang abogado ng Vice Presidente na depektibo ang mga reklamo at nakabatay sa mga konklusyon, kahaka at mga salaysay na hindi nakasandig sa katotohanan. May report si Rosalie Coz. Naninindigan sa pagkakamali. Ganyan inilarawan ni Attorney Amando Verhiligutan, counsel ng complainant sa reklamong impeachment, ang pahayag ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment proceedings na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Attorney Poa, walang pagbabago sa kanilang posisyon na depektibo ang mga reklamong impeachment at nakabatay sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandig sa katotohanan. Pero we maintain our position na nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense. Instead of explaining ano yung naging non-answer ng Vice President, yung team niya nagdo-double down pa. And I don't blame them. Ang hirap kasing i-refute paragraph by paragraph yung 98-page complaint na compliant sa requirement ng ultimate facts. Hindi lang yan, may ebidensya pang naka-attach sa mga exhibits. Ang hirap sagutin nun. So I could feel for them. Layo ng isasagawang pagdinig ng House Justice Committee na mailatag ang mga ebidensya at testigo ng mga complainant at respondent o si VP Duterte. Pagkatapos nito ay saka pa lamang tutukuyin ng House panel kung may probable cause o sapat na ebidensya para irekomenda sa plenaryo ng Kamara ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo at maiakyat ang reklamo sa Senado para sa isang paglilitis. This is to remind the public during the what we call mini trial before the Committee on Justice. Yung titingnan lang ng Committee on Justice whether may probable cause. Hindi pa yung pagdidetermine kung dapat bang ma-remove from office, ma-impeach at saka ma-remove from office yung Vice President. Okay, mangyayari yan during the plenary at saka during the Senate trial. Yung i-determine ng Committee on Justice is probable cause. Napaka-achievable niyan, mababa yan compared to yung determination of guilt of the Vice President. Sa March 25, April 14, 22 at 29 nakatakda ang hearing proper ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Aminado naman si Attorney Poa na kinukonsidera pa nito kung dadalo o hindi sa pagdinig ng House panel bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente. Ito ay dahil hindi naman anya makakapag-cross-examine ng mga abogado ng Vice Presidente sa mga testigo at ebidensya ng complainants. Ang dilema namin ngayon is how do we rebut if we cannot even cross-examine, kami not the committee members, kami, if we cannot even cross-examine the witnesses that the complainants will be presenting to test the credibility of their testimonies. No? Kung dadalo naman o hindi si VP Duterte sa impeachment hearing, dedepende anya ito sa payo ng defense team ng pangalawang Pangulo kung may bentahe ba o wala ang pagharap sa House Justice Panel. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang iniimbitahan si Vice President Sara Duterte sa pagdinig na isasagawa ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Nakatakda ito sa March 25, 2026. May balita si Rosalie Coz live. Rosalie, may desisyon na ba para kay President Sara Duterte kung dadalo sa pagdinig ng House Justice Committee? Ella, as of today, wala pa ring desisyon ang kampo ng Vice Presidente. Tatalakayin pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment process yung gagawin nilang hakbang. Kung dadalo ba o hindi ang Vice Presidente sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Formal na ngang inimbitahan ang Vice Presidente na dumalo sa hearing na nakatakda sa March 25, 2026, araw ng Miyerkules. Formado yung imbitasyon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luis
ministro. Nakapaloob sa agenda yung pagpupulong at pagdinig na pagtalakay sa ipatutupad ng mga panuntunan sa pagdinig, gagawing aksyon sa mga mosyon at hiling na ipasapina yung mga mahalagang dokumento. Gayun din yung schedule ng susunod na hearings at mga iimbitahang resource speaker at mga testigo. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente para sa impeachment proceedings, pag-uusapan nila yung gagawing hakbang kaugnay ng pagdinig. Pagdating naman sa legal team, titingnan din na muna natin kung ano pa talaga yung magiging advantages or disadvantages ng pagdalo ng ating Vice Presidente. I really don't want to preempt the whole team because this also has to be discussed with the whole team. Di lang naman ako yon. Ayon naman kay House Justice Committee Chairperson Luistro, posibleng mapabilis yung pagtukoy ng probable cause o kung may sapat bang ebidensya yung mga reklamong impeachment kung hindi dadalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig. Ito ay dahil mawawalaan niya yung oportunidad nitong banggain yung mga testigo at ebidensya laban sa kanya. Pag hindi nila inavail itong opportunity na ito, no? Kung hindi sila maglalatag ng sarili nilang ebidensya, kung hindi nila ika-counter ang evidence ng complainant, chances are, because the evidence of the complainant are unrebutted and unchallenged, chances are, baka magkaroon ng declaration ng probable cause. Kung hindi rin anya dadalo ang Vice Presidente sa pagdinig, hindi maaaring maglatag ng ebidensya ang sino mang kongresista para sa Vice Presidente laban sa complainants o mga naghain ng impeachment. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tinatapos na lang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang administrative work na kailangan nilang magawa bago ang kanilang huling araw sa March 31. Kaugnay nito, unti-unti na rin nilang ibinibigay sa mga kaukulang ahensya ang mga impormasyon at bagay na nakalap sa ilang buwan ng kanilang trabaho. May balita si Jed Neresina. Papalapit na ang huling araw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dahil dito, ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., tuloy-tuloy ang pakikipagpulong ng komisyon sa kanilang partner agencies para tapusin ang mga nakabimbing trabaho bago ang nakatakdang pagtatapos ng operasyon nito sa March 31. Kabilang na aniya rito ang pagtutok ngayon ng ICI sa Technical Working Group para sa asset recovery na pinamumunuan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Bukod dito, ayon pa kay Retired General Azurin, sa ngayon halos lahat na ng mga dokumento ay naisumite na sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Samantala, hinggil naman aniya sa mga nakumpiskang sasakyan, nakatakda ng ilipat sa Bureau of Customs ang mga unit na nakuha mula kay dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng search warrant. Bagamat pansamantalang nanatili ang mga ito sa ICI compound para sa safekeeping. Binigyang diin ni Azurin na nasa ilalim na ng legal na kustodiya ng BOC ang mga naturang sasakyan simula pa ng makumpiska ang mga ito. Bukod pa rito, ang luxury cars naman na isinuko ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kabilang ang isang Lamborghini Urus at GMC. Ite-turn over ang mga ito sa mga kaukulang ahensyang may hawak ng kanyang kaso. Para naman sa iba pang mga sasakyan, kabilang ang isang kontrobersyal na Ferrari Roma. Ang PNP Highway Patrol Group muna ayon kay Azurin ang kukuha ng kustodiya habang kasalukuyan pang biniberipika ang tunay na pagmamay-ari ng mga ito. Sa huli nagpaabot ng hiling ang ICI Special Advisor sa ibang mga ahensya ng gobyerno na bigyan ng pagkakataon at tanggapin ang mga empleyado ng ICI dahil aniya sa pinamalas nilang galing at dedikasyon sa trabaho sa gitna ng mga limitasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call kahapon si Bhutan Prime Minister
Shreng Tobge kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Bumisita sa bansa ang Prime Minister para sa Asia-Pacific Food Systems Forum 2026 ng Asian Development Bank ngayong Marso. Ito ang unang beses na bumisita ang punong ministro sa bansa mula na magkaroon ng formal na diplomatic ties ang Pilipinas at Bhutan noong October 6, 2025. Dumadami pa ang mga namumuhunang Taiwanese sa Pilipinas ayon sa tala ng pamahalaan. Bunga ito ng patuloy na paghikayat sa mga dayuhan na mag-invest sa bansa. Narito ang balita ni Amiel Pascual. Muling nagsagawa ng isang investment forum ang Pilipinas sa Taiwan upang hikayatin ng mas maraming Taiwanese investors na magnegosyo sa bansa. Isinagawa ang Philippine Investment Forum 2026 sa Taipei noong Martes, March 17. Dinalhan ito ng mga kinatawan mula sa private corporations, financial institutions at academic organizations sa pangunguna ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at ng Philippine Trade and Investment Center sa Taipei. Kabilang sa mga sektor na posibleng paglaanan ng pamumuno ng mga foreign investors, semiconductor, infrastructure, digital transformation at artificial intelligence. Tinalakay sa forum ang kahandaan ng Filipino workforce, partikular ang dual training system na layong palakasin ang kasanayan ng mga manggagawang Pilipino upang makasabay sa pandaigdigang kompetisyon. Ayon sa pamahalaan, inaasahang lalo pang mapapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Taiwan sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at New Southbound Policy na maaaring magbunga ng mas patatag at sustainable na industrial growth. Samantala, sinabi ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Taiwanese investors sa bansa. Patuloy umano ng matagumpay na investment promotion efforts ng pamahalaan. Because of our aggressive campaign to do an investment mission in Taiwan, at least we get to travel 2 to 3 times a year, investment mission in Taiwan. Our data on Taiwanese investments in the Philippines, particularly in the economic zones, is increasing. In fact, to date, we have 71 Taiwanese companies already. And last year, out of our missions to Taiwan, we were able to get 5 new ones and 2 expansion by existing locator companies in the ecozones. Nagtapos ang forum sa isang business-to-business networking session na layong pag-unahin ng mga potential investor at partner mula sa Taiwan at Pilipinas. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. May ilang lugar sa Metro Manila ang patuloy sa pamamahagi ng cash assistance para sa mga tricycle driver. Kaya kahit holiday, sisikapin nilang mabigyan na lahat ngayong araw ang mga hindi umabot sa pagkuha ng 5,000 cash assistance. Mula sa Caloocan City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ilang tricycle driver yung inaasahang makatatanggap ng ayuda dyan sa payout center sa Caloocan City? Magandang tanghali aga, nasa mahigit 500 mga tricycle driver pa yung target ng Caloocan City Social Welfare and Development na mabigyan ng ayuda ngayong araw. Sa kabila ng walang pasok ngayong araw ay tuloy ang serbisyo ng Department of Social Welfare and Development para mamahagi ng ayuda. Dito sa Galino Covered Court, Barangay 102, Zone 9 ng Caloocan City, nasa 556 ang inaasahang darating ngayong araw matapos hindi makakuha ng cash assistance nitong mga nagdaang araw. Kaya naman ang ilang tricycle driver ay natuwa dahil nakabilang na ang kanilang pangalan para sa makatatanggap ng ayuda ngayong araw. Ayon naman sa team leader ng Caloocan CSWD, masusi ang kanilang proseso upang nang sa ganon ay hindi makalusot ang mga magpapakita ng pekeng driver's license. Aga sa kasalukuyan ay nasa mahigit 300 pa lamang itong nakakatanggap ng ayuda at patuloy namang inaantabayanan ng Caloocan CSWD yung pagdating ng iba pang mga hindi nakakakuha ng ayuda. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, Aga.
Maraming salamat, Benedict Samson. Naglabas na ang LRT Line 2 ng discounted fare matrix na ipatutupad simula sa Lunes. Bahagi ito ng kautusan ng pamahalaan na magpatupad ng 50% discount sa mga pasahero upang maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ang mga single journey ticket mula 8 pesos hanggang 18 pesos ang magiging pamasahe depende sa layo ng istasyon mula Recto, Maynila hanggang Antipolo. Habang ang mga may stored value cards mula 7 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos ang magiging pamasahe depende sa istasyon mula Recto, Maynila hanggang Antipolo. Binuksan na ang Santa Ines at Lubola Bypass Road sa Mabalacat, Pampanga ngayong umaga. Pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawang pagbubukas. Ayon sa ahensya, 6 na taon na natenga ang proyekto pero sa loob lamang ng 2 buwan ay natapos na ito. Magsisilbi itong alternatibong ruta na direktang nag-uugnay sa Mabalacat City patungo sa NLEX Santa Ines exit. Ipagpapatuloy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang traffic management scheme sa Quezon Avenue to Araneta Avenue intersection. Ayon sa ahensya, nagkaroon ito ng positibong resulta para sa pagpapagaan ng trapiko. Kabilang sa ginawa ng MMDA ang pagpapatupad ng operational adjustments tulad ng pagsasara ng U-turn slot sa kahabaan ng C3 Road. Batay sa naging pag-aaral ng MMDA, nabawasan ang travel time ng mga motorista sa mga nakapaligid na kalsada. Magkakaroon naman ng refinement ng traffic management scheme sa Araneta Avenue kabilang ang institutionalized turning rules, road markings at signages. Kinuwestiyon sa Korte Suprema ang 2026 budget ng Bangsamoro Region o General Appropriations Act of the Bangsamoro. Ayon sa mga petitioner, may issue sa paglalagay ng pondo partikular sa edukasyon. Para sa detalye, may live report si Dante Amento. Dante, anong argumento o nais mabigyang linaw ng grupo? Magandang tanghali, Aga. May dalawang pangunahing argumento na inihain itong mga petitioner sa kanilang petisyon sa Korte Suprema. Isa na rito yung malaking o yung pondo sa pagdating sa edukasyon at yun namang malaking pondo na nasa diskresyon ng opisina ng Chief Minister ng Bangsamoro. Isang petisyon para sa Certiorari at Temporary Restraining Order o TRO ang inihain ng grupo ng mga Bangsamoro o Moro sa Korte Suprema. Laban ito sa Bangsamoro Autonomy Act o BAA 85 o ang General Appropriations Act of the Bangsamoro ngayong taon. Ayon sa mga petitioner, unconstitutional o labag ito sa konstitusyon. May dalawang pangunahing argumento ang inihaing petisyon laban sa nasabing budget. Una, hindi anya ito nagbigay ng pinakamataas na prioridad sa edukasyon na isang mandato sa ilalim ng saligang batas. Ang budget para sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education ay bumaba ng 5.65 billion pesos kumpara noong 2025 at ito ay 23.22% lang ng buong pondo ng rehiyon. Ang pondong tinanggal sa edukasyon ay nilipat lang umano sa ibang pondo na nasa ilalim ng kontrol ng Chief Minister. Kinwestiyon din nila ang tila konsentrasyon ng malaking bahagi ng pondo sa ilalim ng kontrol ng Chief Minister. Tinatayang aabot sa 47.79 billion pesos o halos 42% ng kabuuang budget ang nasa ilalim ng diskresyon at kontrol ng Chief Minister. Binigyang diin ng mga petitioner ang ganitong sistema ay nagdudulot ng panganib sa transparency at accountability, lalo na at naghahanda ang rehiyon sa unang parliamentary elections. Hiling nila sa Korte Suprema na pigilan ang implementasyon ng batas at tuluyan itong ideklarang unconstitutional. So nakikita namin bilang mga ordinaryong Bangsamoro na pinaghahandaan nila dito ay ang eleksyon Eleksyon. So ito, nag-file kami ng petition dito sa Supreme Court para magpalabas o hinihiling namin sa Supreme Court na magpalabas ng TRO, i-hold muna ito
itong inaprubahan nilang budget at totally po i-declare ng Supreme Court na unconstitutional itong BAA 85 na ito. Samantala, agad sinisika pa nating kunan ang tanggapan ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro na si Abdul Rauf Makakuwa hinggil dito sa petisyon ngayon na inihain sa ipinasa nilang pondo para sa taong ito. Subalit wala pang naging kasagutan si Chief Minister Makakuwa. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, inianunsyo ng Philippine Embassy in Korea na hiring ngayon ang Social Security System o SSS office doon. Sa ngayon ay naghahanap ang SSS South Korea ng Local Hire Marketing Assistant na magsisilbing support staff services sa Seoul, South Korea Foreign Representative Office upang masiguro ang maayos at mabilis na serbisyo para sa mga overseas Filipino workers na miyembro ng SSS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Philippine Embassy in Korea. Pinag-iingat ngayon ng Migrant Workers Office sa Dubai ang mga overseas Filipino workers doon laban sa sinasabing repatriation assistance scam. Sa advisory na inilabas ng MWO Dubai, sinabi nito na mayroon silang mga natatanggap na report hinggil sa mga individual at grupo na nag-aalok umano ng assistance kapalit ng repatriation ng mga OFW. Sinasabing nanghihingi umano ang mga ito ng bayad at kumukuha rin ng ilang personal na impormasyon mula sa mga OFW. Paalala ng Migrant Workers Office, tanging sa mga official channel lamang dapat iproseso ang paghingi ng tulong para sa repatriation. Dahil dito, hinihikayat ang mga OFW na bisitahin palagi ang official website at social media page ng Department of Migrant Workers at MWO Dubai. Iwasan din na makipagtransaksyon sa sinumang individual, agents o social media accounts na nagpapakilala at nag-aalok na mag-aasikaso ng repatriation services. Payo pa ng mga otoridad, huwag na huwag ring magbibigay ng mga personal information pati na ang pagpapadala ng pera sa mga unverified sources. Para sa kumpletong detalye, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng MWO Dubai. Inalis na ng DOST Pag-asa sa listahan ng pangalan ng 7 bagyo na dumaan sa bansa. Ito ang mga pangalang Krising, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Tino at Juan. Yan ang pangalan ng mga mapaminsalang bagyo na nanalasa sa bansa kung saan umabot sa nasa 300 mga tao ang naiulat na nasawi o aabot sa 10 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Karaniwang idinedecommission o tinatanggal ng Pag-asa sa listahan ang pangalan ng mga bagyong mapaminsala at hindi nagagamitin pa sa mga susunod na pagkakataon. Nanguna ang University of the Philippines Diliman Campus sa top 100 universities sa Pilipinas. Batay ito sa talaan ng EduRank na ibinase sa research outputs, non-academic prominence at alumni influence. Sa kaparehong ranking, nasa 312 naman ang UP Diliman sa buong Asia, habang nasa 1,299th spot sa buong mundo. Mas mabilis na construction ng mga silid-aralan ang inaasahan sa paggamit ng prefabricated classrooms ng pamahalaan. Ito ang isa sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Mariveles, Bataan kahapon. Narito ang ulat ni Mel Aquino. Apat na araw lamang ang ginugol sa pagtatayo ng prefabricated classroom na ito sa Mariveles National High School Alasasin Annex sa Bataan. Kahapon pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang turnover ng modular classroom kasama si Education Secretary Sani Angara. Ayon sa Department of Education o DepEd, donasyon ang mga silid-aralan mula kay First Lady Lisa Marcos at ng Next Gen Foundation. Layon nitong mas mapabilis ang pagtugon sa kakulangan ng silid-aralan sa bansa. Pero bago ito,
Binisita muna ng Pangulo ang paggawaan ng prefabricated classroom at kumbinsido ito na maayos at matibay ang pagkakagawa ng mga silid-aralan. In-inspection namin pati yung kanilang manufacturing method at saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, diba? Up to level 8 na kaya niyang mas ma-withstand sa sa bagyo 300 kilometers per hour of wind is rated for that with a 20-year warranty. So it's better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we're looking at today. Sa loob ng bagong silid-aralan ay may maayos na comfort room, ceiling fan at mga upuan na kayang maglaman ng higit sa 30 estudyante. Magiging malaking tulong naman ito sa paaralan pagdating sa susunod na pasukan. Sa kasalukuyan ay may 28 silid-aralan ng eskwelahan at nananatiling sapat ang mga ito para sa mga mag-aaral. Subalit sa pagpasok ng susunod na school year ay magkakaroon sila ng shortage na 5 classroom. Kaya't malaking tulong ang nasabing prefabricated classroom na ibinigay sa kanila. Melakino UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng babala sa publiko ang Bureau of Fire Protection sa General Santos City laban sa pag-iimbak o hoarding ng fuel habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng petroleum products. Umabot na sa 95 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa ilang gasolinahan sa lungsod, habang umaabot naman sa mahigit 113 pesos kada litro ang diesel. Ayon sa BFP, posibleng magkaroon ng panic buying sa kaso ng kakulangan ng supply na maaring magtulak sa iba na mag-imbak ng fuel gamit ang mga hindi standard na lagayan. Binigyang diin din ng Department of Energy na ipinagbabawal ang fuel hoarding at ang malakihang pagbili ay pinapayagan lamang matapos ang maayos na verifikasyon. Mapanganib ang pag-iimbak ng fuel sa loob ng bahay gamit ang mga ordinaryong lalagyan tulad ng plastic jugs o galon dahil maaari itong pagmulan ng sunog. Nasagip ang 3 bata kabilang ang isang sanggol sa isinagawang operasyon laban sa online sexual abuse and exploitation sa Purok Mangga Zone 1, Barangay Tubod, kamakailan lamang. Natagpuan ng mga otoridad ang isang 12 taong gulang na babae at 2 batang lalaki na nasa mapang-abusong kalagayan sa loob ng isang bahay na ni-raid. Pinangunahan ng operasyon ng Iligan City Police Task Force kasama ang iba't ibang law enforcement units at partner agencies. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng warrant to search, seize and examine computer data kung saan nasamsam ang mga computer at mobile devices na naglalaman ng ebidensya. Ayon sa mga forensic expert, nakumpirma ang pagkakaroon ng mga digital na materyales na may kaugnayan sa pang-aabuso sa mga bata. Naaresto at sasampahan ng kaso sa paglabag sa Republic Act No. 11930 ang ina ng bata na pinaniniwala ang sangkot sa krimen. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development Region 10 ang mga nasagip na bata at binibigyan ng proteksyon at psychosocial support. Mahigit 400 housing lots at units sa Iloilo City ang babawiin ng lokal na pamahalaan mula sa mga awardees nito. Dahil yan sa sari-saring mga paglabag sa Urban Development and Housing Act. Ang detalye sa ulat nila Lane Moreno live. Lalain, kung sakali pwede pa bang makuha ulit yung mga dating makuha ulit ng mga dating awardee kapag nabawi na sa kanila ng LGU? Hindi na pwedeng bawiin ng mga occupants itong mga binawi na ng mga housing project ng gobyerno. Pero maaari pa rin naman silang mag-apply sa housing programs in the future. Pero unahin muna ng Local Housing Board ang mga nawala ng tirahan at nakatira sa mapanganib na lugar.
453 housing units at lote sa Iloilo City ang planong bawiin ng Iloilo City government sa mga awardee. Ito ay matapos makitaan ng mga paglabag ang mga occupants sa mga housing at lot projects na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan, tulad ng iligal na pagbebenta, pagpapaupa, pagpapagamit sa ibang tao o ilang taon o dekada nang walang nakatira. 73 dito ang binawi na ng Iloilo City Local Housing Board matapos magsagawa ng house-to-house validation, habang iba naman ay nirekomenda na para sa reversion o isauli sa gobyerno. Ayon sa Housing Board, binigyan nila ng pagkakataon ng mga may-ari na magpaliwanag o inisyuhan sila ng notices of reversion. Ang iba ay nagsumite na ng apila pero tinanggihan ng board. Sa ilalim kasi ng Section 14 of the Urban Development and Housing Act of 1992, ipinagbabawal na ibenta, paupahan o abandonahin ng mga government-awarded units o lote. Sa kabuuan, nasa halos 9,000 housing projects at lote ang naipagkaloob ng Iloilo City Government sa mga mahihirap na residente. Yan man ang ating latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Handang makipagtulungan ang Japan sa international community kaugnay ng nangyayaring gulo sa Middle East. Ngunit nilinaw nito na kailangan pa rin sundin ang nakasaad sa batas lalo na sa paggamit ng military force. Ito ang naging tugon ng nasabing bansa na makipagpulong ito kay President Donald Trump sa White House hinggil sa lumalalang krisis sa gitnang silangan. May balita si Joanne Nano. Masayang sinalubong ni US President Donald Trump si Japan Prime Minister Sanae Takaichi sa White House kanina, kung saan nagsagawa ng pulong ang dalawang lider upang pag-usapan ng sitwasyon sa Iran, seguridad ng Strait of Hormuz at mga usaping pang-ekonomiya. Sa nasabing pagtitipon, binigyang diin ni Trump na umaasa siya na mas lalong makikibahagi ang Japan sa mga hakbang upang masiguro ang malayang pagdaloy ng langis sa rehiyon. And to step up because, we have that kind of relationship and we step up with Japan. We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. Una nang nanawagan si Trump sa ibang bansa kabilang ang Japan na magpadala ng naval assets sa Strait of Hormuz na aniya ay ginagawang hostage ng Iran. Iginiit din ni Trump na bagamat hindi gaanong umaasa ang Estados Unidos sa Strait of Hormuz, ay pinoprotektahan pa rin ito ng Amerika para sa ibang bansa na umaasa sa supply ng langis. Samantala, nilinaw naman ni Prime Minister Takaichi na handa ang Japan na makipagtulungan sa international community, ngunit kailangang sumunod sa limitasyon ng kanilang konstitusyon, lalo na ang paggamit ng pwersang militar. And speaking of the situation in Iran, Iran's development of nuclear weapons must never be allowed. And that is why we, Japan, have been urging them and also reaching out to other partners in the world. Binatikos din niya ang mga pag-atake ng Iran sa mga kalapit bansa at ang pagsasara ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng pangamba sa global energy supply. In addition, Japan condemns Iran's actions such as attacking the neighboring region and also the de facto or effective closure of the Strait of Hormuz. As a matter of fact, my fellow minister, Minister Motegi, Foreign Minister Motegi, also had the direct exchange with the Iranian foreign minister and urged Iran to stop such activities. Isa ang Japan sa pinakaapektado ng pagsasara ng Strait of Hormuz dahil umaasa ito ng halos 75% ng langis mula sa Gulf region. Pinuri naman ni Takaichi si Trump at sinabing umaasa siya na makakamit ang kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng US President. I firmly believe that it is only you, Donald, who can achieve peace across the world. And to do so, I am ready to reach out to many of the partners in the international community to achieve our objective together. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Naglabas ng joint statement ang mga lider ng United Kingdom, Japan, Netherlands, France, Germany at Italy upang mariing kondinahin ang mga pag-atake ng Iran sa mga sibilyang barkong pangkalakalan at ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa kanilang statement, malinaw na banta sa global security at kalayaan sa paglalayag ang de facto na pagsasara ng Strait of Hormuz na isinagawa ng mga puwersang Iranian. Binibigyang diin ng mga bansang ito na ang kanilang pagkakaisa ay matibay na paninindigan laban sa anumang uri ng agresyon na naglalagay sa panganib ng ekonomiya at seguridad ng buong mundo. Itinanggi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kumakalat na balitang pumanaw na siya. Kasunod nito, nagbigay din ng update si Netanyahu hinggil sa Operation Roaring Lion, isang malawakang kampanya ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Ayon kay Netanyahu, layunin ng operasyon na tanggalin ang nuclear threat at pigilan ang ballistic missile program ng Iran at magbigay ng pagkakataon sa mamamayang Iranian na makamit ang kalayaan at kontrolin ang kanilang kapalaran. Sa kabila ng mga kumakalat na maling impormasyon, iginiit ni Netanyahu na nagwawagi ang Israel at Amerika sa laban at patuloy nilang sisirain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa rehiyon at sa buong mundo. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Samantala, tuloy ang kilos protesta ng Transport Group na Piston ngayong araw. Nakatakda silang magmarcha patungong Menjola kasama ang iba pang grupo ng rallyista. Mula sa Quezon City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, dumating na ba ang grupo ng mga rallyista dyan sa Welcome Rotunda? Aga pa, isa-isa pa lang yung mga namamataan natin na dumadaan dito ng mga rallyista. Mayroong mga nakasakay sa jeepney, ngunit hindi pa sila formal na nagtitipon dito sa Welcome Rotunda sa ngayon. Ngunit inaasahan natin na magsisimulang magtipon-tipon ang mga yan dito ngayong tanghali. Isang truck ng mga pulis ang nakabantay naman sa Welcome Rotunda simula pa kaninang umaga. Maagang naghanda ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP para sa nakatakdang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Pangunahin na dyan ay ang grupo ng mga rallyista ng pagkakaisa ng mga samahan ng Tsuper at Operator Nationwide o Piston na nagsimulang magsagawa ng Nationwide Transport Rally simula pa kahapon. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, itutuloy nila ang mga kilos protesta ngayong araw, hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Isasagawa ang kanilang mga programa sa mga lalawigan mula umaga hanggang tanghali. Ngunit dito sa Metro Manila, magtitipon-tipon ang iba't ibang mga grupo dito sa Welcome Rotunda bandang alas 12 o ngayong tanghali bago pa sumapit sila pumunta sa kanilang destinasyon o sa kanilang rally mamaya sa Menjola. Pagkatapos ng kanilang programa sa Mass Up area ay magsisimula na silang magmarcha dyan sa Menjola saan nila iluklukan ang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan ng Piston na makikiisa sila ang mga tsuper at mga operator sa ng mga pampublikong transportasyon dito sa kilos protesta. Anya, pinaghandaan naman nila ito dahil matagal na naman nila itong plano. Para sa pangasiwa naman ng trapiko sa lugar, nakakalat dito sa Welcome Rotunda Aga ang mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department o TTMD. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 34 na nagsasabi, "Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan."
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV News, ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!